Hi guys! Pinakita ko na agad ang mga e-books na pinamimigay ko kapag nakapag-subscribe kayo sa aking channel para maiba naman ang aking video. Kaya huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell na all para mabigyan ko kayo ng isang chess e-book. Okay? So simulan na po tayo sa ating part 3 ng ating chess opening surprise sa Sicilian Defense. E4, C5, Knight F3, Knight C6, D4, C takes D4, Knight takes D4, Knight F6, and then Knight C3. So obviously, hindi pwedeng mag C4 kaagad yung puti dyan para makapag-forma sana siya ng Maroczy bind. Pero kasi meron nang na-move yung black na Knight F6. So may threat siya sa E4 ng puti. Kaya nag-Knight C3 muna. Tapos nag-G6. Yan. Ang ginawa ay nag-Knight takes C6, nag-B takes C6. Pangit naman kasi kapag kunwari ano yan, yung D takes C6 kasi kakainin lang yan. So makikipag queen to queen na lang yung white dyan. Tapos magkakaroon ng king move yung itim. So medyo mas awkward ng konti yung posisyon ng itim dyan. Kaya ang ginawa ay nag-B takes C6. Tapos nag-E5. So may maagang threat sa Knight F6 ng itim dyan. Ngayon, ang ginawa naman ng itim ay nag-Knight D5. So ito yung tira na nagkamali ang itim dito. Pero kasi ang idea kasi ng Knight D5 niya ay para makapag-pawn sacrifice tapos magro-rook B8. Yan. Tapos merong bishop B7. Kung sakaling kakainin kasi ng queen to eh. Yan, kakainin ng queen yan mamaya. So yun yung compensation niya para sa sacrifice na pawn niya. Pero kasi may naitira din siyang G6. Ito may G6 na siya. So ipapakita natin maya kung bakit mali ang Knight D5 na move ng itim dyan. So ang mas okay daw na move dapat ng itim dyan ay Knight G8. Yan. Medyo pangit nga lang tsaka passive pero yan daw ang mas maganda para playable pa din. Kasi kapag ka nag-bishop C4, so may target sa F7, tapos magbi-bishop G7, so magde-develop lang. Tapos queen F3. So may threat na magmate. Yan. Tapos ang gagawin ay F5 and then bishop F4. Although mas lamang naman yung puti dyan sa development. Pero mas okay daw talaga yan kasi medyo lalaban pa ng konti yan kaysa sa Knight D5 kanina. So ipakita na natin yung Knight D5 na wrong move ng itim dyan. So nag-Knight D5. Okay, so alisin ko lang yung mga berde. Yan. So nag-Knight D5. Ang ginawa ay nag-Knight takes D5, C takes D5, and then Queen takes D5. So yung sinasabi ko kanina, kakainin ng Queen yung, or makakapwesto yung Queen ng puti dyan. So yung kanina, yung sinasabi ko, yung Rook B8 tapos Bishop B7, so may threat sa White Queen. So after Queen takes D5, nag-Rook B8 na. Tapos dito, merong good move na itinira yung puti dito. Tumira siya ng E6. So, may intention siya na mag-Queen E5. Tapos, para ma-double threat yung mga rooks ng itim dyan. So, ang ginawa naman ng itim ay nag-Bishop G7. Kailangan ng itim na pigilan yung Queen E5 na move ng puti dyan eh. Kaya siya tumira ng Bishop G7. Ngayon, kung sakaling hindi siya nag-Bishop G7, tumira siya ng F6. Yan. Tapos, ang tira naman ng puti dito ay Bishop F4 lang. So, may threat sa rook dun sa B8. Ngayon, kung ang gagawin ng itim dyan ay nag-rook takes B2, yan. So, nag-rook takes B2. Ang move naman ng puti dyan ay magkakaroon siya ng refutation or marirefute niya yung rook takes B2 ng itim dyan. Titira siya ng nag-rook takes B2. Tumira siya ng castle's queen side lang. So,
May threat na sa rook sa B2. Tapos, meron pang threat dito ulit. Yan. So, nadagdagan yung pressure sa D7. Ngayon, kapag ka tumira yung itim ng rook B6, yan, let's say nag-rook B6, tapos, titira naman yung puti dito ng bishop B5. Okay? So, dagdag pressure ulit. Ang ginawa naman dito ay nag-rook takes E6. Pagka nag-rook takes E6, losing na yan. Rook takes E6, and then queen takes E6. So, libreng-libre yung rook kasi wala namang bawi yung itim dun eh. Yan, so nangyari yung laban na yan sa laban ni Gary Lane versus Chapman noong 2008. So, mali yung rook takes B2. Tignan naman natin kapag ka nag-rook B6. Yan. So, nag-rook B6 para makain yung pawn sa E6. Pero ang tira dyan ay castles queenside, tapos rook takes E6, and then bishop B5. So, similar pa din sa pinakita ko kanina. Tapos, nag-rook B6, bumalik lang. Nag-rook H E1. So, grabe yung pressure dito. Pressure sa D7, pressure din sa E7. Tapos, tumira yung itim ng A6, nag-bishop A4, nag-bishop G7, siguro para maka-move yung king dyan somewhere in F8. Tapos, nag-bishop D6. So, ito ulit yung pupuntiryan naman. Yan. Hindi naman makain ng rook kasi kakainin ng queen. Nag-bishop B7. So, kumounter. May threat sa queen naman ngayon sa white queen. Nag-queen C5 lang. Tapos, nag-F5. Counter ulit kasi dito naman sa B2 ng puti. Yan. Nag-bishop takes E7. Nag-bishop takes B2, check. Tapos ang move dito, king D2 lang. Yan. So kung titignan natin, mas risky naman na talaga yung posisyon ng itim dito kasi hahatakin lang tong bishop eh. Tapos magkakaroon ng discovered check sa black king. So yan naman nangyari sa laban ni Miroslav Sufik versus Dragan Gorgoric noong 2003. Ayan. Nag-rook B6. So tingnan naman natin kapag ka nag-rook B4. Nag-rook B4, yan. Ang tira naman dyan ay bishop B5. So, parehong-pareho yung mga ideas nila. Tapos dito, binigay yung dark square bishop ng puti dito. Nag-rook takes F4, pero may kasunod na pressure ulit. So, nag-rook D1. So, ilan na sila? Isa, dalawa, tatlo, apat. Yan. Mas okay daw yung rook D1 kaysa yung castles queenside. Kasi meron lang bishop H6. So, magkakaroon siya ng discovered check naman sa white king. Kung sakaling itong rook aalsin yan. So, siguro medyo na ilang yung puti dyan. Kaya, rook D1 na lang. Nag-rook D1. Tapos, tumira yung itim ng bishop H6. Ginawa dito ay nag-e takes D7. Check. Ang ginawa ay umilag, nag-king F8. Tapos dito, nag-castles. So, hindi mo na kinain yung bishop sa C8. May tamang, may tamang panahon. Hindi rin lang naman makakawala yan kasi kahit pumunta dito yan or dito sa B7 or A6, makakain pa din siya. Ngayon, ang ginawa ay nag-bishop takes D7, nag-queen B7. Ang pakay naman ng queen B7 na tira ng puti ay para yung rook yung kakain dito. So, para madoble yung mga pyesa sa 7 trunk dito. Yan. So, ang lakas na kapag yung rook yung kumain dyan. Okay? So, balik tayo sa bishop G7 na move ng puti, ay ng itim. After E6, nag-bishop G7. Yan. So, para mapigilan yung queen E5. Ngayon, ang tira ng puti ay nag-E takes F7. So, check yan.
nag-king F8, nag-bishop H6. So, ang point naman ng bishop H6, para kung sakaling kainin ng itim yan, kunwari, sakaling kainin yan, ang tira ng puti dyan ay para makapag Queen E5. So, yung target niya kanina, yun pa din. Ngayon, ang ginawa ng itim ay nag-bishop takes H6. So, kinain talaga yung bishop. Kapag ka nag-Queen C7 naman kasi, kunwari Queen C7, meron lang bishop takes G7, king takes G7, and then castles queenside. So, mas okay yung position dito ng puti kasi expose yung black king. And kapag ka nag-rook takes B2, instead of Queen C7, nag-rook takes B2, merong mas malupit dyan. Meron siyang tira na Queen E5. So, lalong hindi makakapag-move yung dark square bishop ng itim dyan. Tapos, may threat pa dito. Kaya, ang ginawa ng itim ay nag-bishop takes H6 na lang. Tapos, nag-Queen E5. And then, king takes F7. Queen takes B8. Okay, so dito, lamang na po yung puti dito sa quality. So, rook versus bishop na dito. Ito ay nangyari sa laban ni Elena Tairova versus Lucine Alaverdayan noong 2007 sa World Champion Under 20 Girls Division. So, pero dito sa laban na to hanggang 36 moves yung laro nila. Pinakita ko lang kung saan lumamang na yung puti dito. Okay? So sana may natutunan po kayo ulit sa ating chess opening surprise sa Sicilian defense. Maraming salamat po.